Hello guys, this is Eleanor Corpus. Sa araw na ito, ibabahagi ko kung paano ko gawin ang pattern ng model na ito na may hood siya na jacket siya na sleeveless na may hood. So, start na tayo. Ayan, start na tayo paggawa ng pattern. Pag tayo mag-a-adjust na, nakagawa na tayo ng basic pattern at tayo ay gagawa na ng panibagong model, ang unahin na natin ay ang harap. So, ayan. Ito. Babakatin natin yan. So, ayan. Ayan yung kanyang bakat na yan. And then, doon sa baywang. Kailangan may tanda ka sa baywang. So, ayan. Para ang aking alternate yung magsishare ako sa inyo ng na-adjust na at na magsishare uli ako ng susunod ay yung i-adjust pa lang para matuto tayo na gumawa ng adjustment. Kasi kung puro adjusted na yung aking isi-share sa inyo, paano na kung gagawa kayo ng panibagong model. So, mas meter na ganito, alternate, tuturo ko sa inyo ang nag-a-adjust at saka yung adjusted na siya. So, ayan. So, ayan ang paggawa. Titignan nyo mabuti ha kung paano ko ginagawa ha. Ang pag-a-adjust. Kasi ano nyo ito. Pagkagawa kayo ng panibagong model, meron kayong idea. So, ayan. So, hanggang dyan lang tayo, no? Hanggang doon lang sa 2 3/4 na ibinaba. Hanggang doon lang tayo. So, ayan na. Ang gagawin natin, pag sa harap, papasok tayo na, lalabas tayo ng 2.5. 2.5, ayan. Ididiretso lang natin yun, no? Ididiretso lang natin itong guhit na ito. Ididiretso natin yan. Kailangan eskwalado rin para hindi tabing yung ating trabaho. So, ayan. Ayan. Bababa tayo ng 6 cm. Itutuwid lang natin yung guhit 6 cm. So, lumabas tayo ng 2.5. Bababa tayo ng 6 cm. So, dito, magdadag tayo ng 6 1/4. Ayan. 6 1/4. So, kung ano yung haba nito, at kung ano yung luang noon, yun din ang luang doon sa baba. So, ayan. Tingnan natin kung anong luang niya. Susukatin natin. Ayan. So, yun din ang luang. And then, guhitan natin. Pababa. So, nawala na yung dart natin, no? Kasi ito dartless ito. Wala itong dart. So, ayan. And then, dito, mamaya na tayo sa baba ha. Ginuhit ko lang pa punta doon. Dito, papasok tayo ng 1 cm. Ayan, 3/8. Kung sa inches, 3/8. And then, doon, pumasok tayo ng kalahating sentimetro. Ayan. So, ang gagawin natin, pumasok tayo ng 1/2 centimeter dyan. Ang gagawin natin ganito. Ganyan na yung ating gagawin. Pumasok tayo doon. So, ayan.
Kasi yan, walang manggas. So, ayan yung kanyang, ito yung bago niyang armhole. Ito ay pang sapaw sa may manggas na mahaba na 3/4 or long sleeve. So, ayan. Ang gagawin naman natin dito sa baba. So, ididiretso natin to. Gagamit ng eskwela para eskwalado. So, ayan. Ayan na siya. Ngayon, pagdating dito kasi ito yung kanyang baywang. Ayan ang baywang niya. So diyan, bangat tayo ng konti doon. So, ayan na. Magdagdag tayo ng 1.5 centimeter. Ayan o. 1.5 centimeter and then gumanyan tayo. Ayan. Ayan yung laylayan niya. Ngunit, ating iiskwalahin yan. So, pag ganyan, no? Adjust natin siya. Kaya kailangan natin ng eskwala. Ayun. So, ang nangyari, sukatin natin kung ilan yung lumampas. Ayun, 1 cm yung itinaas, idinagdag natin ay 1.5 cm dito sa hemline niya, and then tumaas tayo ng 1 cm. So yan, tumaas ng 1 cm. 1 cm. So ayan yung kanyang armhole, yari na, at saka yung hip. Dito naman tayo sa, kasi ito ay may hood nga. So ang dito tayo mag-a-adjust tayo dito sa kanyang neckline. So dito, ayan. Yan yung kanyang 5 mula dito sa ang kanyang front chest. So ayan. Yan yung kanyang front chest. Bumaba tayo ng mula dyan sa front chest na yan. Yung guhit na yan na front chest na yan. Ayan, yan. Yan. Bumaba tayo ng 2.5 cm. So, ayan. And then, pumasok tayo doon ng 1 cm. Pumasok tayo ng 1 cm. And then, atin ang guhitan. O kaya, gamitin natin ng korba. O ganyan. So, ayun yung ating ibinaba. Ayan. Ganyan lang ang paggagawa ng paglalagay natin ng hood. So, ayan yung nangyari. Ito na yung adjust. Pag-a-adjust kung paano pag-a-adjust. Ayan. Papasok tayo ng 0.5 cm dito. Pag ganon, bumaba tayo ng 6 cm mula doon. Mula dito sa ating kaninang aking demonstrate sa inyo na yung basic pattern, dumadag tayo ng 2.5 cm, bumaba tayo ng 6 cm. Ayan yung armhole natin. Ito naman yung ating neck hole. Nakakabitan natin ng hood. So, pumasok tayo ng 1 cm dito. 1 cm. 1 cm. Pumasok tayo doon para adjustment ng kanyang neck hole. So, ayan. Tapos na tayo sa front. So, nga pala, tuturo ko sa inyo kung paano ang paglagay ng ito. Ang gagamitin dito ay yung zipper na may and zipper ang yung open end ang zipper na ilalagay mo dito. Open end siya. Pagdating dito, pwedeng buksan siya. Yun ang ilalagay mo dito. So, kailangan may facing ka. Para pag naglagay ka ng zipper, ang zipper dito na mismo, wala tayong allowance, kundi yung allowance natin ay yung pagtatahian na lang. So katay ng, yan. Andun sa baba, 5 dito sa taas, 5 cm. And then sa baba ay 9 cm.
para maganda yung kanyang. So ayan oh. Lalagyan lang natin siya ng broken line. So yung broken line, yan yung pinaka-pacing niya. Para kapag gumawa kayo na ito, ganyan kalaki yung pacing niya. Hindi pwedeng maliit. Kailangan sakop yung liig. Sakop yung liig para itong nickel para maitago siya. May pacing siya, may finishing siya. Maganda tignan sa loob. Malinis. So ayan. Ito wala itong bulsa, kundi hood lang, may hood lang siya na sleeveless. Mamatong siya sa mayroong sleeve. So tapos tayo sa front. Ito ay front. Front. So ang susunod natin ay ang back. Katapos yung kanyang hood. So, ang ating susunod ngayon ay ang back. So, babakatin ulit natin yung back. I-trace ulit natin yung back. Ayan. I-trace lang natin yung back. Kaya kailangan meron tayong, kung gagawa tayo ng damit natin, meron tayong basic pattern na ganito. So, kung gagawa tayo, adjust lang tayo ng adjust, no? Ito ay isa lahat ng tabas ng damit. Mapabistida, mapapalda. Oo, itong palda. Ito, gagamitin mo ito sa palda. Later on, tutulog ko sa inyo kung paano. So, ayan. Palda, blouse, gown. Pero later on na yung gown. Dito muna tayo sa maluwan. Pahirap para hindi kayo mahirap. Hanggang dyan lang sa baywang ang ating gagawin. Ang ating ibabakatin hanggang baywang lang. Kasi magbabago tayo dyan ng sukat. So, ayan. So, atin ang guhit itong baywang para, ayan. So, ayan na. So, ang gagawin natin dito, mag-a-adjust tayo. Kailangan mag-adjust tayo dito sa liig. Tataas tayo dito ng 5 cm. Palagi ha, 5 cm at pumasok tayo ng 1.5 cm. So, doon, tapat na yun, papasok tayo ng 1.5 cm. So, doon sa 1.5 cm, ano? And then, pagdating dito, tataas tayo ng 1 cm. Ayan. So, ayan na yung gagawin natin. Natin na siyang babakatin, no? Ayan. So, papasok tayo dito ng 1.5 cm. So, ayan. 1.5 cm. And then, atin na siyang lalagyan ng shape. Ganyan lang, oh. Pagka lagi kayo manonood, malalaman din nyo yan. Yan na yung bago niyang liig. So, yan na yung bagong nickel niya. So, ang susunod naman natin ngayon ay dito. Lalabas ulit tayo ng 2.5 cm. O, ayan o. 2.5 cm. And then, bumaba tayo ng 5. Doon sa harap ay 6. Dito ay 5 lang ibababa natin. So, ayan, 5. So, ayan. Atin siyang nalagyan ng armhole. So, ganyan lang. Diba? So, yun. So, lumabas konti siya. Ito na yung bago nating armhole. So, tataas ng 1 cm. Doon papasok ng 1.5. Tataas ng 5 cm na doon bago mo siya. So, ayan. Ang haba ng ating ginagawang ito ay mag-ano tayo ng 16 cm.
16 cm. Kasi ito hindi to ganong mahaba. Pasapaw lang ito sa sa blouse. So, ayan. Ayan siya. Ngayon, kung ano yung laki doon, ayan. Kung ano yung laki doon, yun din ang ating idadag dito sa baba. Ayan din, oh. So, ayan. Ikuhitan na natin. Yun. Ayan na yung bago niyang forma. And then, dito, lumabas tayo ng 2 cm. 2 cm. So, mula dyan sa biwang. So, gumanyan tayo. O, ito ang ating gagawin o ating gagamitin. So, ayan. So, ayan. Ayan yung korte niya. And then, lalagyan natin yung eskwala. Eskwala yan. So, ayan. Paggawa ng eskwala, gagamitin natin yan, no? Ayun. Kung saan yung korte na yung platya doon, ayun siya. So, ayun yung kanyang korte. So, ayan. Tapos na yung ating back. So, ang ating susunod naman ngayon, pero aking ituturo din sa inyo kung paano ang paglagay ng dito ng pacing. May pacing din yan. So, dito, 6 cm ang ilagay natin, ha? 6. So, dito naman, 5. Kasi 5 dun sa harap. So, kailangan 5. So, ayan. Yun. Yan ang pacing natin. Dito 5 dito 6. Dito 5 cm. 6 cm. Yan yung pacing na ilalagay mo. Pinaka-pacing, no? Para malinis yung gawa mo, no? So, ayan. Tapos na tayo. So, ang atin naman gagawin ngayon ay yung hood niya. So, para marami kayong alam ng paggagawa ng hood. So, sa paggawa ng hood, susukat tayo dito ng 13.5. So, atin muna itong guhitan para meron kayong babasihan. So, ayan. Dito, 13.5. Mula dito, 13.5 pababa. So, ayan. 13.5. And then, 9.5 naman papunta doon. So, ganyan lang paggagawa ng hood. Dali lang. So, ayan. And then, ikudrado natin. So, mula dito sa, kudrado muna. Magkudrado muna tayo. So, ayan. 9.5 din dito. So, ayan. And then, 13.5. Ayan. Tanda natin. 9.5 papunta doon. 13.5 papunta dito sa pababa. Pahalang. 9.5. 13.5 ng pababa. Ayan. So, ayan. And then dito, sa sulok, sumuko tayo ng 4.5. Ayan o. O, gamitin natin yung ito. Ayun. Gamitin natin yun, no? So, ayan, no? Dito, ilapat natin. Ang paggagamit niya, ilapat natin dito. So, para eskwalado siya. So, ayan. Ayan na siya. No? And then, sukat tayo ng 4.5. So, ayan. So, susunod natin gagawin ay ating bibilogin. Siyempre, bibilogin natin yan para mag-shape sa ulo natin. So, pag ganyan, no? Siguro mas maganda ang malaki. So, ayan. Yun. And then, pag ganun.
Kaya kung kayo planong magtabas, maggawa ng pattern, ay adi ka kayo ng ganito. Ng ganito sa Divisoria, mamura lang yan. So, ayan. Ayan na yung kanyang, meron pa tayong dudugtong dito sa baba para siya ay mag-shape na talaga ng hood. So, dudugtungan ko itong kasi medyo kapos yung ating papel. So, mula dyan, sukat tayo ng 12.5. 12.5. So, diretso natin yan. 12.5. And then, dito, tumaas tayo ng 2.5. So, ayan. And then, ito, gaganyan natin siya, oh. Nasaan yung ating pang-shape? Yan, oh. Medyo iganyan natin konti siya, oh. Ayan. Ayan yung hood niya. And then, sukat tayo ng 2 1/4 dyan. So, ayan. So, ayan na siya. And then, ito, bahagiin mo ng 3. So, ayan na. Nandito siya, no? Babahagiin mo ng 3 o 4 para maganda yung shape niya. So, ayan. So, 7. So, ayan. Gumanyan siya, oh. Kunti. Ayan, kunti. Kunting ganyan. And then, gumanyan siya. So, ayan yung shape niya, no? Ayan siya. Dito siya, pumasok siya ng konti dito. Yan, pumasok siya ng konti. And then, dito lumabas siya. So, ayan yung shape niya. Pumasok siya ng konti doon, lumabas siya konti dito. Sa kanyang pangatlo. Sa pangatlong kwan. Pumasok siya doon sa pangatlo. Ayan, pumasok doon, lumabas konti dito. Sa pangalawang bahagi. So, ayan yung kanyang shape. Ayan yung kanyang hood. So, tapos na tayo sa hood. So, dito, pumasok tayo ng 0.5, ha? Pumasok tayo ng 0.5 dito sa pangalawang, sa unang bahagi. Mula dito, pumasok tayo ng 0.5, katapos lalabas tayo doon, hanggang doon sa may collar, sa may ano niya. So, dito naman, para maganda yung hugis niya, lumabas naman tayo ng konti ng 3 point, kunting-kunti lang siya, oh. Yan, bumilog siya. Para maganda yung shape niya, no? Sa ano talaga. Yun. So, ayan yung shape ng kanyang hood. So, ibang klaseng hood na naman yan. So, ito, 13.5. Dito naman ay 9.5. 9.5 inches. Dito naman 4.5 cm. Dito naman ay tumaas ng 2.5 cm. And then, mula doon, i-slide mo na siya doon sa pamagitan ng curve na yon. So, ayan. Ito na yung ating, hindi ko nagugupitin para makita nyo mabuti. So, ayan, no? 13.5. Ito naman ay, magkudrado muna kayo, ha? Gawa muna kayo ng kudrado. Yan. And then, magpa-plus kayo dito ng 5 inches. 5 inches. So, yan. Plus kayo ng 5 inches. Dito naman ay 13.5. And then, papunta doon, 9.5.
13 and a half doon, 9 and a half papunta dito. So, ayan, ganyan mo nang gagawin nyo para madali lang kayong makagawa ng hood niya. So, ayan, yari na yung hood natin. Yari na yung hood. So, ayan. So, hindi na kailangan na ikaw ay kung meron kayong curve, igaganyan na lang siya. Diba? Ayan yung hood niya. Ito yung back. So, ang back dito, 2.5, papunta doon, pababa, 5 lang siya. So, ayan, ito yung facing niya, 5, 6 cm, 5 cm doon, pasok ng 1.5, tataas ng 1 cm, yun ang armhole niya. So, ayan, yung back, and then ito ang front. So, ayan, front. Ayan, papasok ka ng 1 cm. And then, mula dun sa front chest na guhit, yung pinaka-front chest niya, baba ng 2.5. Papasok ng 0.5. And then, bababa ng 6 cm. Lalabas muna ng 2.5 cm. Bababa ng 6.6 cm. And then, kung ano yung laki doon, yun din. And then, magdadagdag ka lang ng 1.5 cm. So, gagawin mo siyang eskwala. Ang pag-i-eskwala naman para hindi ka mahirapan, yung ruler, ganito na lang pag-eskwala. Para hindi ka magbilang-bilang na lang. Ayan, ganyan lang. Ilalapat mo lang siya dyan, oh. Ilapat mo lang siya doon para eskwalado na yung kwan mo. So, ayan. Tapos na tayo sa ating sleeveless jacket with hood. Hoodie, sleeveless jacket. Kung sa kwan, chaleco na may jacket, meron siyang hood. So, ito yun. Ayan siya. So, tapos na tayo. Hopefully, may natutunan kayo sa aking pag-a-adjust, no? Hindi ito fix. Kahapon fix yung aking inano sa inyo. Ngayon ay adjustment with adjustment para matuto kayong gumamit ng basic pattern how to adjust. So, ayan. Kung please i-like nyo at i-share nyo sa Facebook para maraming makaalam. And then kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe para ma-notify kayo kung may bagong video uli ng tutorial. So hanggang dito na lang. Thanks for watching. God bless us all. Bye.